Alright. Sige po, si Pastor Rafi po wala today kasi si Pastor Rafi po ay nasa Pampanga yata, no, Balayan. At he's ministering there po together with Sammy sa mga leaders po natin. Okay? So let's pray for Pastor Rafi. No, nasamahan siya ng Panginoon as he ministers there. Okay? Pero for now, tuloy-tuloy po tayo sa pinag-uusapan natin, new season. Pagkasabi nga po na malakas, new season. Yan. And before we start formally, pwede bang tumayo po tayong lahat in reverence to God's Word and basahin po natin yung ating talatang pag-aaralan this afternoon. Joshua chapter 3. Joshua chapter 3. Can we all read this together? 1, 2, 3. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan. Thank you. Sabay-sabay tayo. Where they camped before crossing over. Verse 2. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Verse 4, then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Dalangin po namin na ma-encounter ka namin this afternoon. You change our hearts, O God. Open our eyes so that we may see what you want us to see. And Lord, open our ears so that we may hear what you want us to hear. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We can now all be seated. Naniniwala ba kayo may tomorrow ang Diyos para sa atin? Yan, no? And that tomorrow, no? Anong sabi ng verse na binasa natin dito? May amazing things na gustong gawin ang Panginoon sa ating lahat, sa buhay po natin. Pero bago po dumating yung tomorrow, no? May hinihingi ang Diyos sa atin. No? May requirement po ang Diyos. Ano yon? Sabi ng verse na binasa po natin, verse 5, consecrate yourselves, no? Tama po ba? Mahalaga ang preparation. Diba? Sino sa inyo dito, may lakad ka kinabukasan, tapos realize mo na lang, may naiwanan kang gamit. Diba? Yung kailangan mo sa biyahe mo, naiwan mo. Diba? Pero kung tutuusin, diba, pwede namang siguro kinagabihan bago ka umalis, nadala mo yung gamit mo, pero dahil nga hindi mo napaghandaan, hindi mo tuloy na-enjoy yung biyahe mo. Sin-relate sa ganon. Di ba? Kaya mahalaga po ang preparation. So mga kapatid, ang pag-uusapan natin this afternoon is prepared for the new season. Talaga, kailangan pinaghandaan ng new season? Yes. Di ba? Sino dito sa inyo gusto makatawid sa new season? Yan. Hindi lang to theme natin dahil 70th anniversary po tayo, kundi ito po talaga yung pinagpipray natin na Lord, itawid mo ang mga buhay natin, ang mga buhay ng mga taga-GTC sa new season. And in this case, anong preparation po yung hinihingi ng Lord po sa mga Israelita? Ito po yung consecration, okay? Pero para mas maintindihan po natin yung context ng binasa nating verse, balikan po natin yung kasaysayan lang nila ng saglit, di ba? Ang mga Israelita po, di ba, for 400 years, sila po ay alipin ng mga Egyptians, correct? Di ba? They've been asking God, di ba, i-deliver mo naman kami sa slavery ng mga Egyptians na to. And true enough, di ba, narinig ng Panginoon yung kanilang panalangin, kaya God raised up Moses. Di ba? Kilala niyo si Moses? Yung gumawa ng barko. Mali. Di ba? Tinetesting ko lang kayo kung alam nyo. Di ba? Di ba? Siya yung humati ng dagat na pula. Okay? Red Sea. Then afterwards, of course, nakatawid po sila. Di ba? Araw-araw may pagkain yung mga Israelita, di ba? Everyday may mana, may pugo, tama ba? Wala silang tubig, nagkaroon sila ng tubig out from the rocks. So miracle after miracle. Pero ang nangyari, di ba, hindi sila agad nakatawid. Tama? Di ba? Bakit? Kasi pwede pala yun, no? Pwedeng andito ka sa church, umaattend ka ng cell group every week, umaattend ka ng church every week, pero nasa wilderness ka pa rin. Hello? Nasa disyerto ka pa rin. Bakit po ba na-stuck ang mga Israelita sa disyerto? Simple lang po, no? Kasi because of their unbelief.
Number one. Number two, because of their disobedience. Biro mo, no, pwede pala yun, na kahit nararanasan mo yung pagpapala ng Diyos sa'yo araw-araw, napakabuti ng Diyos sa'yo araw-araw, pwede ka pa rin talagang maging unfaithful. Tignan mo nga yung katabi mo, faithful ba yan? Alam na, kung katabi mo yung asawa mo ngayon, tanongin mo nga, faithful ka ba? Hindi ba? Mag-away pa kayo. Di ba? Pero, di ba, ito yung nangyari. Di ba? Because of unfaithfulness, kaya nagstay sila for 40 years. Tignan nga natin, bro. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Sabi dito, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you. This, ilang taon nga? 40 years. Okay? In the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. So, imagine, di ba, inalaw sila ng Diyos na magstay muna sa disyerto, sa wilderness. Bakit? No? Hindi nga sila para parusahan, sabi nga ni Pastor Rafi, pero these years, these 40 years as a years of their diagnosis. No? Paano diagnosis, Rod? 'Di ba? Nakita ko ano yung laman ng kanilang puso, 'di ba? Kung faithful ba sila, kung dependent ba sila kay God, no? At kung totoong mga Israelitang to ay suko sa Panginoon, no? Pero yun nga ang nangyari, 'di ba? Because of their unbelief, because of their disobedience, they were stuck for 40 years. Di ba? Pero, ang nangyari, fast forward, di ba? Itong mga Israelitang to ay sinumpa ng Diyos. Di ba? Lahat ng mga 20 years old and above, hindi kayo makakatawid sa lupang pangako. Yung mga bata, kasama sila Caleb, kasama sila Joshua, kayo lang yung makakatawid. Kaya nga binabasa natin itong Deuteronomy chapter 8 kasi ito na yung promise. 'Di ba? Tatawid na sila. Pakita mo nga yung picture, bro. Parang ganito yung picture niyan eh. 'Di ba? Ito na sila, patawid na sila. Pero ang challenge sa kanila, imposible po na makatawid sila sa kabilang bahagi doon sa promised land. Bakit? Malakas po yung agos nito. Hindi ka pwedeng parang bahala na pwede ka mag-cross over. So, kailangan nila ng milagro dito. Pero ang sabi ng Diyos, bago kayo makatawid, consecrate yourselves. Ayan. Patatawirin kayo ng Diyos. Iko-cross over kayo ng Diyos. Pero walang question doon. Pero kailangan nyo munang gawin ay maghanda. At sa case nga na to, consecrate yourselves. Diba? So, tingin niyo sa pagkakataong ito, ang tatanungin po natin question this afternoon is, why does God require consecration bago tayo itawid sa ating new season? Number one, bakit? Kasi consecration prepares us for God. Okay? Nag-feedback po ako, pasuyo po, no? Bakit? Kasi po, hindi naman problema ang power ng Diyos. Hello? Sinabi ng Diyos, tatawid kayo at tatawid kayo. In fact, di ba, 40 years ago, itinawid sila ng Diyos. Hinati yung dagat na pula. So there's no question sa power ng Diyos. Pero ang tanong, ready po ba yung puso ng mga Israelita? Hello? Same with us, di ba? Ba't kailangan nating maghanda? Kasi ang Diyos po ay banal. Amen? Our God is holy. Therefore, our hearts should be ready. Ang puso natin dapat, no? During their wilderness time, their wilderness season, na-expose yung kanilang puso. Ay, grabe, rebelde pala itong mga Israelitang to. Diba? No matter how good God is, no? Kapag may choice sila, magiging unfaithful talaga itong mga to eh. Diba? Pero, diba? Paano maa-align yung kanilang mga puso? Kaya nga sinabi nga ni Joshua, consecrate. So let us define ano po ba yung consecration. Diba? Sabi po ng Keyword Study Bible, ano ba definition ng consecration? Sabi po niya, it's a verb. No? It's a verb meaning to be set apart, to be holy, or to show oneself holy, to be treated as holy. So, ibig sabihin po, ano ibig sabihin yan? Halimbawa, itong mikroponong to, hindi po ito pwedeng ipahiram sa mga concert. No? Concert ng BINI, ng BTS. Bakit? Kasi this microphone is for church use only. Ayan. For ministry use, only lang po ito. Something like that. So, yun po ibig sabihin ng consecrated. Ano ba? Withdrawing someone or something from profane. Pag sinabing profane, irreverent, yung wala na talagang paggalang sa Diyos. Diba? Wala nang pagkatakot sa Diyos. Or ito pa, ordinary use. So ano ibig sabihin po nito? Ang consecration po, makinig po tayong mabuti, no? Pag sinabi natin consecration, hindi po ito pagiging perfect. Ito po ay pagiging suko. Pakisabi nga po ng malakas, suko. Parang ganito po yan eh.
For example, naimbitahan ka sa isang corporate event sa kumpanya nyo o sa school niyo. For example, JS Prom. Tapos, ang tema po ay black tie. Alam niyo po ba yung black tie? Di ba? Dapat nakatuksido ka, kaya nga black eh. So, dapat itim. No? Pero ikaw, di ba, akala mo, porque estudyante ka sa school o empleyado ka ng kumpanya mo, pagpunta mo sa event ninyo, hindi ka pinapasok. Bakit? Anong suot-suot mo? Naka-business casual ka. Naka-smart casual ka. Pero ano nga ang tema? Black tie event. Hindi ka pinapasok kasi hindi ka invited, pero hindi ka kasi nag-prepare. Kasi po wala po kong tie. Kasi po naubusan ako ng marerentahan ng suit. Hindi ka pa rin makakalusot. Hello? Kasi nga, inabisuhan ka na maaga, kailangan mong maghanda. Amen, mga kapatid. So, ganun din po tayo. Ang Diyos, guaranteed 100%, the Lord is inviting us to our new season. Do you believe that? But the problem is, prepared ba tayo? Hello? Handa po ba yung ating mga puso? Diba? Kasi inimbitahan na po tayo ng Panginoon. So, balikan po natin ulit yung Deuteronomy. Anong sabi po doon? Diba? Deuteronomy chapter 8, testing you to know what was in your heart. Bakit tinest po sila sa wilderness? Kasi po, yung faithfulness po nila na-reveal. Kung ano yung totoong laman, yung kondisyon ng kanilang mga puso. Diba? Hello? Mga kapatid, diba? Yung faithfulness po natin, given the chance, hindi kaya faithful ka ngayon kasi walang opportunity, walang tukso. Paano pag nasa harapan mo na ang tukso, magiging faithful ka pa rin kaya? Hello? Doon matetesting yung ating faithfulness. Diba? Will you choose God? Diba? Kung merong options, hello? Diba? Kaya sana this afternoon, maybe the Lord is speaking to us right now, kumusta ang faithfulness mo? Diba? Kasi, si Lord, hindi naghahanap ng obedience, naghahanap siya ng loyalty. Ulitin ko yun, hindi lang naghahanap ang Diyos ng obedience, naghahanap po siya ng loyalty. Ayan. Kasi, you cannot be faithful without faith. Naniniwala ba kayo doon? Diba? Grabe no, araw-araw pinoprovide sila ng mana, pinoprovide po sila ng pagkain, kita-kita nila yung power ni God. Diba? Saka nakakita, sa bato lumalabas ang tubig. Hindi pa rin sila convinced. And yet, diba? Despite of those miracles, nakuha pa rin nilang maging unfaithful. Alam nyo, may isa akong nabasang quote, no? Sabi ni John Piper, isa sa mga buhay pa na theologian. Sabi po niya, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Hello? Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Magko-compromise ka, magiging unfaithful ka, bakit may ibang nagsasatisfy sa'yo? Hello? Ang tahimik natin ngayon, tama yung topic ka. Diba? Kaya nga, paano yun? Paano ba ako magko-consecrate? Kaya ang consecration po, magsisimula talaga yan sa repentance. Pwede po pakisabi ng malakas, repentance. No? Ang repentance po, hindi lang yung I'm sorry Lord. No? Kasi nahuli ka. Tama ba? Pag sinabi po nating repentance, it is turning back to God. No? Repentance, ang ibig sabihin po niyan, you recognize your sin, number 1. Number 2, di ba? You feel conviction. Di ba? Before God, ay mali to Lord, dapat tantanan ko, dapat tigilan ko na to, yun po yung conviction. Hindi lang yun, naiyak-iyak ka dyan. Di ba? Kasi nahuli ka. Nandadaya ka sa exam, tapos sinuspindi ka. Di ba? Hindi po ganun lang, hindi ba iyak-iyak yun. Bakit? Because repentance is also a change of direction. Buksan po yung mga Bible natin, Acts chapter 3. Ano bang sabi ng Bible? Acts 3:19. Can we all read this together? 1, 2, 3. Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out. So, ibig sabihin po, ang repentance, change of direction. Hello? Paano change of direction? Halimbawa, pupunta ka ng Divisoria, di ba? Tapos, ang nasakyan mong jeep, Malanday. Di ba? Ang normal na tao, di ba? Pag alam niyang mali na sa kanyang jeep, anong gagawin niya? Bababa po siya. Amen? Hindi, parang abnormal yung tao na, ay di, paninindigan ko na to, Malanday na sakyan ko eh. Bayad na ako. Di ba? Ha? Di ba? Ang destination mo, Divisoria, paninindigan mo na lang ng Malanday kasi Malanday ang sakyan mo. Hello? Tama ba? Hindi, anong dapat mong gawin? Bumaba ka ng jeep,
Di ba? Tapos humanap ka ng jeep na pa? Divisory, bakit? Sa Divisory ang tungo mo eh. Amen? At ganun din po ang repentance dapat po may action. Turning back. Pwede mo pa sabihin na malakas, turn back. May pagbabago ng direksyon, may pagbabago ng buhay. Hindi lang yung feeling regret o nalungkot ka lang, may change of direction. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po nagre-repent. Bakit? Hindi para tanggapin ka ni Jesus. Hello? Kasi tanggap ka na ni God eh. Namatay na si Jesus Christ para sa'yo. Hello, mga kapatid. Diba? Pero ito let's all be honest. Okay lang ba? Maging honest tayo ngayong gabi? No? Kaya pinapatayan tayo ng ilaw eh. No? Tama yung topic natin. Diba? Bakit? Diba? May mga times, no, na yung buhay natin, nakaka-encounter tayo ng mga bagay where we compromise. Amen po ba? No? Human as we are. Tama ba? Okay lang ba yan? Katabi mo, tao ba yan? Pero hindi mo nga pwedeng ikatwiran, lagi mo ikinakatwiran, I am sorry Lord, tao lang. Hello? Hindi pwedeng ganun eh. Tama ba? So, ano ba? Paano ba natin malalaman? Kasi dapat malaman po natin, although napakadami po sigurong listahan, baka hindi po sapat yung oras ating pag-usapan ito, pero there are 6 things na baka ito yung nararanasan natin na hindi mo alam, hindi mo namamalayan, misaligned ka na sa Diyos. Kaya kahit parang busy ka naman sa ministry, parang active ka naman dito, pero ba't yung buhay ko parang buhay disyerto ba rin? Pwede ba pag-usapan natin to? Ayan. Number 1, where we compromise. Number 1, pwede ba pag-usapan natin to? Number 1, sexual compromise. Sexual compromise. No? For how many weeks, Pastor Rafi has been talking about yung pagli-live-in. Ayan. Tama po ba? No? At common na common kasi siya sa panahon natin ngayon. Diba? Ano bang sabi ng Bible about pagli-live-in? Kasi ganito yan eh. Pag nagli-live-in ka, ibig sabihin, parang asawa mo na. Magkasama na kayo sa isang bubong. Tama po ba? No? And of course, di mo maiiwasan may mangyayari sa inyo. Amen? Diba? Pero ano ba sabi ng Bible? Pakita mo mga kapatid. Diba? Ano sabi ng Bible? Diba? Hebrews 13:4. Ano bang standard ng Bible? Can we all read this together? 1, 2, 3. Let marriage held in honor among all, and let marriage bed be undefiled. Malinaw din. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. For this is the will of God. Ano daw ang kalooban ng Diyos? Your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Mga kapatid, no, kung nagli-live-in ka ngayon, hindi po namin kayo huhusgahan. Ayan, di ba? Pero alam niyo po, tutulungan namin kayo, kaya nga po meron tayong libreng kasalan. Last week or last week po yata, after mag-preach pa nga ni Pastor Rafi dito ng 5:30 p.m. service, nagkasal siya agad. Grabe, no? Pero bilib na bilib po ako sa mga taga-GTC kasi nga, ay, talaga? No? Kailangan pa na ikasal. Ang dami naman pong lumalapit sa amin. No? Mga kapatid, makinig kayo mabuti sa akin. No? Dito po sa church, at least sa church natin ha, di ba? Libre ang kasalan. Happy ba kayo doon? Pero aray mo, libre na ngayong kasal, ayaw ka pa pakasalan ng jowa mo. Ibig sabihin, hindi pera ang problema. Bakit ayaw niyang i-commit yung buhay niya sa'yo? May problema ba sa akin? Kamahal-mahal ba ako? Yung mga ganyan drama tayo, di ba? Pero guys, di ba? I don't know with you, di ba? Pero sa amin po sa GTC, no, lapit ka lang kay Kuya June Will, sa baba, kay Ninang Alma, kay Ninong Aris, yung mga volunteers po natin ng Partners in Christ, sila po, yan, sila Tita Kit, ayan, lapit lang ka lang sa kanila, no? Gusto ko i-correct yung relationship namin mag-asawa. Go, lapit ka lang, ikakasal ka namin ng libre, amen? Diba? So, yun lang eh, bakit alignment ang hinahanap ng Diyos sa atin po? Alam niyo po, mahal po tayo ng Diyos, naniniwala po ba tayo doon? So, sobrang pagmamahal po ng Diyos sa atin, namatay siya sa krus para sa atin. No? Pero po, ngayong anak ka na ng Diyos, ang hinahanap niya sa iyo, alignment. Pakisabi na malakas, alignment. Naniniwala ba kayo mahal kayo ni God? Kung naniniwala ka mahal ka ni God, ibig sabihin, itong mga alignment na ito, para sa ikabubuti mo. Amen, mga kapatid? Di ba? Number 2, ito kapatid ng live-in to. Maaari, hindi ka naman nakikipag-live-in, pero number 2, pwede romantic relationships. Pag-usapan po natin to. Kasi dapat na pag-uusapan sa simbahan to, do you believe it?
Di ba? Dapat na pag-uusapan to. Bakit may mga relasyon po na God-honoring at may mga relasyon po kasi na God dishonoring. Di ba? Yung alam mo ng mali, pinagpapatuloy mo pa. Ano ba sabi ng Bible? Di ba? Kanina nabasa natin 1 Corinthians 6:18. Flee from from sexual immorality. Hindi po sinabi ng Bible na i-manage. Hindi po sinabi ng Bible na kontrolin mo. Ang sabi ng Bible, flee, takbo. Amen? Di ba? Kailangan tayong lumayo. Amen? Pero ito mga kapatid speaking of romantic relationship, di ba? Minsan kasi, wala namang masamang ma-in love. Amen? Wala masamang ma-in love. Di ba? We are created by God to love. Pero, di ko maintindihan yung mga generation natin ngayon, no? Pas. Di ba? Magjojowa na ako. Di ba? Kaso nag-aaral pa ako, kaya ko ipagsabihin yan, Pas. Di ba? Tapos, di ba? Saan sa Bible yun? Di ba? Ito alam ko Sabi ng Bible, 1 Corinthians 13:4. Love is patient, love is... Ito pa, Ecclesiastes chapter 3. There's a time for everything. Magjojowa ka na, 3 years old ka pa lang. Aray mo. Hello? Tapos sasabihin mo, yung sa leader ko, KJ, ayaw niya ako ma-in love. Mga kapatid, ito pa Diba? For sure, yung mga magulang papalakpak dito. Ano sabi ng Bible? Exodus chapter 20. Honor your mother and your... Mga estudyante in the house. Mga new breed. Ayan, no? Sabi ng binabasa natin, mga new breed ang papasok sa new season. Amen? Mga estudyante ko minamahal, pag kayo pinag-aaral ng inyong mga magulang, ang ine-expect sa inyo ng mga magulang ninyo, magandang grades. Amen? Diba? Although grades will not make a student, diba? Hindi naman po laging ganyan, diba? Pero expectation sa iyo, mag-aral. Hindi gumala. Paano gumala? Di ba may cutting class? Hello? Tama ba? Saan ka sisingilin ng Lord sa pag-aaral mo? Di ba? Ang expectation sa iyo ng mga magulang mo, pag nag-aaral ka pa, pag-aaral ka talaga. No? Pag walang diploma, walang forma. Pag walang salapi, walang landi. Ang bihira, di ba? Tapos iiyak ka, Pastor. Hiniwalayan niya ako, di ba? Aray mo talaga. No? Aray mo. Di ba? Ito pa, church, dapat maging malinaw sa atin to. Di ba? 2 Corinthians chapter 6, verse 14. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Can we all read this together? 1, 2, 3. Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Okay? Or what portion does a believer share with an unbeliever? Verse 16, what agreement has the temple of God with idols? Talon tayo, verse 17, therefore go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Tapos biglang bawi si Lord. Bakit? Ba't ka daw dapat umalis? Then I will, wow, sa ibang translation, NLT yata, yun ang sabi, and I will receive you as my children. Wow, ang sweet ng Lord. No, ano ba itong binasa nating verse? Alam nyo, itong 2 Corinthians 6:14, hindi lang ito pang business partnership, hindi lang ito pang friendship. Ito po ay most apply pagdating po sa love life. Alam po ninyo, bilang mga anak po ng Diyos, dapat po, non-negotiable sa atin na kapag ikaw ay manliligaw or magpapaligaw, no? Tingnan mo, pinapatayin tayo ng Lord ng ilaw eh. Thus says the Lord. Dapat, katulad mo na may takot sa Lord. Amen? Katulad mo na may relasyon sa Diyos. Biro mo, akalain mo biro mo magkaiba kayo ng values. Magkaiba kayo ng authority na tinitignan. Tama ba? Magkaiba ng direction kayong tinatahak. Paano mag-work yung ganong klaseng relationship? Amen? No? Ang Lord mo, si Jesus, ang Lord niya, yung pusang gumaganon. Di ba? Ang gulo, pre! Ang gulo. Di ba?
Tandaan nyo guys, tandaan nyo to ha. You cannot build a God-centered future with someone who rejects God. Itaga nyo yan sa bato. Amen? Hindi natin sinasabi na dapat non-negotiable na umibig ka sa kapwa mo Christian kasi superior ang mga Christian. Hindi po. Karamihan nga ng Christian sablay Amen? Di ba? Pero sabi ko nga, hindi ito pride issue. Ito po ay issue ng alignment. Amen? Di ba? Ang gusto ng Lord, kaparehas mo na umiibig sa Kanya. Di ba? Parang, Lord, I love you, Lord. Di ba? Di ba, yun ang kanta mo every week. Tapos ang kanta niya, di ba? Pang-Muslim. Parang labo nun. Tama ba? No? So, mga kapatid, ano ba? Again, di ba? Malabong usapan po yun. Minsan sinasabi natin, di ba? Pas, dadaling ko sa church, magbabago yan. Di ba? Si Jesus ang magiging Lord and Savior niyan. Ang tawag dito ni Pastor Ronald Molmisa, evangeligaw. Di ba? In-evangelize mo para ligawan mo. Di ba? Pero, alam nyo, hindi ka tinawag ni Jesus para maging tagapagligtas kasi siya ang tagapagligtas. Amen. Di ba? Ikaw na si Jesus. Gabi, nag-level up, no? Pero mga kapatid, di ba? Tandaan nyo to, what you tolerate in dating, you will suffer in marriage. Biro mo, you value purity, you value sexual purity, and then yung partner mo, love mo ko, di ba? Game na. Ang labo talaga di ba? Tapos pag kinasal kayo, ano ba naman ito ng mga asawa ko? Addict sa droga, addict sa bato, di ba? Alam mo, naniniwala ba kayo ayaw ka ipahiya ng Lord? Amen? Di ba? Imagine mo, pinalaki ka ng nanay mo for almost 2 decades, tapos nauwi ka lang sa, ayoko na magsalita. Hindi ka makapaghintay. Sabi nga ni Pastor Rapi, hindi makapaghintay, nagiging tatay, nagiging nanay. Di ba? Ang nagmamadali, nagkakamali. Amen? Tama ba? Pero ito, di ba? Pag-usapan natin to, di ba? Paano naman po yung mga ganitong senaryo, di ba? Nag-umpisa yung relasyon nila, si partner unequally yoked. Ayan nga, di ba? Dinala sa church, tama ba? Naging Christian naman. May ganyan po ba? Meron, amen? Di ba? Praise God, di ba? Pero, alam mo sa sarili mo na ikaw, na yung jowa, ang ginamit para makakilala siya sa Panginoon. May nangyari po ba yun? Reality po ba to? Paano yung ganon, Pastor? Di ba? Simple lang ito, no? Number 1, makinig kayo mabuti. Do you believe that God is in control? Since you believe that God is in control, number 1, God's sovereignty is greater than your disobedience. Wow, di ba? Naging pasaway ka, but because yung grace, yung pag-ibig ng Diyos, grabe, mas nangibabaw. Amen? Are you happy? Our God is good. Di ba? Our God is merciful. Di ba? Mas nangibabaw po yun. Kahit mali yung simula mo, di ba? Pero pwede ba rin gamitin ng Diyos para sa mabuti? Amen? Di ba? Pero tandaan nyo lagi, hindi po porket kwento ng iba, blueprint. Amen? Di ba? Parang si Solomon, ilan nga yung kabit ni Solomon? Asawa niya, 700, kabit, 300. Di ba? Hindi iba yung descriptive sa prescriptive. O hindi porket kwento ng kapatid mo sa cell group, gagayahin mo na rin, ay, okay naman pala, maniligaw na ako ng unbeliever. Baka sakali. Hindi. Amen? Mga single people, di ba? Umayos tayo. Amen? Di ba? Mga kapatid, hindi porket kwento ng iba, blueprint na. Amen? The Word of God still stands. Your opinion doesn't matter as long as the Word of God says so. Amen, mga kapatid. No? Tandaan nyo to guys, ha? Tandaan to. You cannot walk in full consecration while willingly staying in disobedience. Ulitin ko yon. You cannot walk in full consecration while willingly staying in disobedience. Ayan. Natahimik na naman po ang madlang people. Di ba? Paano yung mga kasal na? Pas, ganito yung kasal na ako. Di ba? Nung kasal na ako, dun lang ako nakakilala kay God. Tapos yung spouse ko, ayaw niya talagang kumilala kay Jesus. Di ba? Although wala sa screen, pero nasa Bible yun 1 Corinthians 7, basahin nyo lang, stay faithful. Amen. Continue living out your faith. Amen. Di ba? Kung ayaw niya kay Jesus,
Nakakalungkot po yun, tama? Pero ikaw, at least magpatuloy ka. Kasi wala namang sabit sa langit eh. Amen? Kung ayaw ng asawa mo kay Jesus, yun lang. Pero ikaw, manatili kang tapat. Amen, mga kapatid? Huwag mong hiwalayan. Stay in the marriage. Pag kasal ka na, wala ka ng choice. Yan na po yun. Amen, mga kapatid? Maging witness ka na lang. Stay and live out your faith. Amen? Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo, number 1 pa lang tayo. Kapit lang. O under ang number 1. Ano pa? Where we compromise. Number 3, alam niyo ba, hindi lang baby ang merong excessive screen time. Number 3, excessive screen time. Ayan. Yung mga magulang dito, galit na galit ka sa anak mo pag sobrang oras na niya sa Miss Rachel, kay Coco Melon, di ba? Pero tayo, hindi mo alam, sobrang oras ka na sa TikTok mo. Ayan. Excessive screen time. Alam niyo ba, wala na pong masama sa social media. No? Bago po ako mag-focus sa Katalista, yan po ang ministry ko for so long, digital media ng church natin. So I really do believe in social media. Pero sometimes po, pag hawak natin yung phone, hindi mo na mamalayan, yung phone mo na ang may hawak sa'yo. Hello? Yung buong oras mo, doon na lang napunta. No? Tapos, wala ka ng time mag-pray, wala ka ng time mag-church, diba? Dapat nag-aaral ka pa ulit, pero ayaw mo na kasi wala ka namang time, pero hindi mo na nakikita ang laki na ng oras na kinakain ng screen time mo. Amen? Mga kapatid, no? Ano pong sabi ng Bible? 1 Corinthians 6:12. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Can we all read this together? 1, 2, 3? All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Mga kapatid, hindi lahat ng hindi bawal nakakatulong. Amen? No? Minsan, no, nakaka-distract pa yan sa'yo. Amen? Tapos yung nakikita mo, yung mga dumadaan sa newsfeed mo, mga babaeng nakalabas yung dibdib, diba? Alam mo, nabibilog tayo ng social media, hindi ko talaga maintindihan eh. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ba't kailangan hawakan yung beat? Sakit sa ulo eh, no? Pero ayun nga, di ba? Hindi lahat ng hindi bawal nakakatulong. Amen. Di ba? Speaking of excessive screen time, number 4, papasok yung ating mga vices. O sa Tagalog, bisyo. Ayan. Pag sinabing bisyo, ito yung mga issue ng ating self-control. Ayan, hindi mo mapigilan yung sarili mo. Amen. Diba? Ano sabi ng verse binasa natin kanina? I will not be dominated by anything. Pero alam nyo, sinabi dito ni Pablo. Anong sabi ng Bible? Diba? Pakita nga natin yung kapatid. Diba? 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Anong sabi? Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Ayan. Nananahan pala ang Diyos sa'yo. Tama ba? Whom you have from God. You are not your own. Diba? Verse 20, pakibasa. For you were bought with a price. So glorify God in your body. Mga kapatid, makinig kayo sa akin mabuti. No? Kung si God, dinisenyo po tayo para mag-vape, para mag-yosi, sana po may tambucho yung ating mga ulo. O kaya yung ilong natin, 3 yung butas, isa inhale, isa pang exhale. Diba? ng vape mo. Pero hindi, amen? Diba? Hindi. Tapos kung dinisenyo po tayo ng Panginoon para lumaklak ng sangkatutak na alak, sana po may barelya po tayo sa ating mga tiyan. Amen? Eh, yung problema nga, di ba, scientifically, this is science, ha? Bakit ba mga tao, pag sobrang lasing na, sumusuka? Pagdating sa alcohol. Bakit? Nire-reject ng katawan mo yung alcohol. Bakit hindi ka naman meant uminom ng alcohol? Tubig, beverage ang dapat mong iniinom, hindi alcohol. Tignan mo, uminom ka ng Green Cross, try mo kaya, brother. Ewan ko lang. Di ba? Ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 5, verse 18. Anong sabi? Do not get drunk with wine, for this is debauchery, but be filled with. You cannot be filled by the Holy Spirit if you are filled with something else. Amen. Diba?
Bisa hallelujah yung masabi mo, ha? Pangalan ng kabit mo. Aray mo talaga. No? Next. Ito matindi. Medyo bata tong audience ngayong 3 p.m. No? Kilala niyo pa ba si Palos? Di ba? O James Bond na lang, James Bond. Maraming Kristiyanong James Bond. Yung double life. No? Pagdating sa church, okay ka. Pero pagdating mo sa school, pagdating mo sa work, pagdating mo sa bahay, para kang Pokemon, nag-e-evolve ka. Iba eh. Ang tawag ko dito, spiritual split personality. Diba? Grabe. No? Ito yung pinakadelikado sa lahat. Sabi ni Jesus, pakibasa na ito, Luke chapter 12 verse 2. Nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. Naranasan niyo na po yung magtapon kayo, yung magstay kayo ng basura sa bahay. Di ba? Kasi di ko alam sa Caloocan, pero sa Quezon City po kasi, kung saan ako nakatira ngayon, may schedule ang basura. Every Tuesday, every Thursday. No? At alam mo po, di namin talaga mapigilan na minsan umaamoy yung basura kahit nakatali. Alam niyo po, pag tayo po namumuhay ng double life, double standard, mangangamoy at mangangamoy yan. Amen? Huwag mo nang amuyin yung katabi mo. Diba? Naligo yan. Diba? Pero mga kapatid, listen to me. Gusto po tayong mamuhay ng Diyos ng nararapat, ng malinis. Bakit? No? Kasi ang Diyos po, hindi siya nakikipagrelihiyon lang. Amen? Ang gusto niya, maayos na relasyon po sa Kanya. Amen? Tamang relasyon. Hindi yung parang bibisita ka lang sa bahay, makikikain ka lang. Pag Sunday service, ganun, di ba? We are receiving God's word. Amen? Tapos pag uwi mo ng bahay, sinuka mo. Ang tawag ko dyan, spiritual bulimic. Di ba? Yung sinusuka mo. Ay, di ba? Sinabi ni pastor, di ba? Bawal magjowa kapag nag-aaral pa. Isusuka mo. Tapos, lulunukin mo lang yung gusto mo, ay gusto ko yan. Di ba? Hindi ako magjojowa na hindi Christian, okay sa akin yan. Pero, may jowa ako ngayon eh. Hello? Tama ba? Mga kapatid, di ba? Ayaw ni Jesus niyan. Di ba? Hindi tayo nagre-religion lang dito. Tayo po ay nagde-develop ng tamang relasyon sa Diyos. Agree po ba kayo doon? Yeah, amen. Di ba? And last, sabi ko mahaba pang listahan, pero ito po kasi yung minsan na most neglected, where we compromise. Number 6 and last, no? Unforgiveness. Unforgiveness. No? May galit ka, tinatago mo. No? May sama ka ng loob, hindi mo mabitawan. Ano po ba sabi ng Bible? Colossians chapter 3 verse 13. Forgive as the Lord has forgiven you. Tama ba? Alam po ninyo, you cannot walk in consecration while holding on to your offense. Amen? Tama po ba? Sabi po ni Pastor Art Sepulveda noong 2012 na paghahaltaan yung edad ko sa GTC. Diba? Sa G12 Asia Conference sa Singapore, sabi po niya, offense fences you. Hindi ka makamove forward, hindi ka maka-crossover. Bakit? Nahaharangan ka ng offenses. Sabi ng Lord, gawin mo to, gawin mo yan. Pass, ayoko pupunta sa cell group. Bakit? Andyan siya. Mukha pa lang niya, bad trip na ako. Diba? Yung tipong nakikita mo pala yung kapatid mo sa cell group, bad trip ka na. Sumasama na yung timpla mo. Bakit? Hindi ko siya trip pass. Hindi ko siya ka-wavelength. If ganun ka pa, wavelength. Guys, offenses will fence you. Gusto kong itawid ni Lord sa new season mo. Amen? Guys, forgive. Si Jesus nga pinatawad niya yung katulad mo. Amen? Naniniwala ba kayo, lahat po tayo hindi deserving ng forgiveness ni God? Pero pinatawad pa rin tayo. Amen? Diba? Pas hindi mo kilala, bago ako sa GTC, ganito yung nagawa ko, ganyan. Pas ako na ang pinakamaruming tao sa lahat ng tao sa buong mundo. Sige, kung yun ang tingin mo sa sarili mo, pero pinatawad ka ng Diyos.
Sino tayo para hindi magpatawad ng kapwa natin? Hello? Right? No? Pwede matapikin mo yung katabi mo, mag-forgive na. Kasi po, ang unforgiveness, napakadelikado po niyan. Bakit? Number 1, it hardens your heart. Yung puso mo nagiging bato. Tama ba? Naniniwala po kayo may mga kanya-kanyang assignment tayo kay God. Di ba? For example, si pastor, team up ka niya sa isang cell leader din. Of course, sa ministry, tulungan tayo. Amen? I-team up ka doon sa naka-offend sa'yo. Hindi kayo tuloy mag-work. Nadamay pa yung gawain ni Lord. Amen? Di ba? Nananahimik si Lord, di ko, wala na. Di ba ka move forward? Bakit offense? Kaya nga offenses can fence you. Wow. Number 2, di ba? Ano pa? Di ba? It blocks your intimacy with God. O for example, di ko alam, baka nangungusap sa inyo itong Colossians chapter 3, verse 13. Tapos pinapaisip sa inyo ni Lord, ito dapat patawarin mo na ito, cellphone ka ngayon tuloy. Nag-i-scroll ka lang social media. Bakit? Ayoko nga siyang patawarin. Ha? Hello? Amen po ba? Diba? And lastly, it keeps you stuck in the past. Hello? Kaya nasa wilderness ka pa rin. Lahat nakapagpatawad na ikaw na lang. Amen? Malamang nga, si Lord napatawad na niya yung nakasakit sa'yo. Ikaw na lang ang hindi. Amen? Magpatawad. Amen? Hindi bagay sa iyo ang unforgiveness. Pwede ba patapik tong katabi mo, hindi bagay sa iyo maging bitter? Yung gwapong yan, yung gandang yan, bitter. Grabe. Tandaan nyo guys, hindi tayo deserving ng forgiveness ni Jesus, pero pinatawad ka pa rin. Amen? Diba? Pwede ba palakpakan naman natin si Lord? Again, ang consecration po, hindi ito pagiging perfect, pero ito po ay pagiging suko. Lord, hindi ko talaga siya mapatawad. Lord, give me the strength to forgive. Lord, give me the grace to forgive. Amen? Lord, alam ko, nakakasama itong pagbe-vape ko sa akin. Magkaka-cancer ako sa baga nito eh. Lord, I surrender this vape to you. Lord, ayoko na tanggalan mo ako ng panlasa sa vape. Amen? Lord, talagang ako talaga yung hari ng scatter sa amin. Lord, sinisira nito yung pamilya ko, sinisira nito yung relasyon namin mag-asawa. Lord, I surrender this scatter to you. I-scatter mo na rin yung phone ko, Lord. Amen? Tama ba? Mga kapatid, ang Christian life, hindi po buhay ng performance. Amen? No? Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, with loving and gentle tapik, hindi ka artista, dai. Hindi mo kailangan mag-perform before God. No? Do wala po sa screen, Ephesians chapter 2, verse 8, for we are saved by grace through faith, not by works so that no one can boast. Isuko mo lang yan. Amen? Niligtas ka na ni Lord eh. Ayaw ka na ni Lord dyan. Amen? No? Yung grace yan ng Lord, grace does not tolerate sin. But it changes the sinners. Amen, mga kapatid? So to land our first point, again, consecration po, hindi yan restriction. It is preparation for the amazing move of God, no? In our lives. Amen? Now, sino handa for new season? Yeah, number 1 pa lang tayo, no? Pero number 2, di ba? Why does God require consecration before bringing us into the new season? Pero bago ko i-reveal yung number 2, alam mo, maybe God is asking us this question, no? Will you allow God this afternoon to take up more space in your heart and reveal sa buhay po ninyo, no, kung ano ba yung mga kailangan pa nating i-let go? Amen? No? This afternoon, nawa po mag-let go tayo. Amen? Bakit? Number 2, kasi po, ang compromise corrupts the heart. Hello? Compromise corrupts the heart. Ang sin po, ang kasalanan po, it destroys the kind of heart that can walk with God. Ulitin ko po. Sin can destroy the heart, no, the kind of heart that can walk with God. No? Pero ang kasalanan po,
gusto ko malaman ninyo, hindi po yan isang biglaan na bagsak. Unti-unti po yang nangyayari. Alam niyo po, di ko alam kung nabalitaan niyo po to, si Andy Byron, yung lalaking nag-trending, kasi nahuli, di ba, sa kiss cam ng concert ng Coldplay. Bakit siya nag-trending? Sa US kasi sikat tong mamang to. Pero yung kakiss cam, yung kayakap niya, hindi niya asawa. Head ng HR nila. Makinig kayong mabuti. GTC people. Hindi po totoo na kapag tayo po'y nagkakasala, walang nasasaktan. Hindi po totoo na kapag tayo nagkakasala, walang nasasaktan. Makinig kayong mabuti. Nung na-interview, yung HR head, puro palusot eh. Pero alam nyo, di ba, parang ibig sabihin ng walang nasasaktan. You know, for years, di ba, tinayo niya yung astronomer, years of respect, years ng pagpapagal. Nag-resign siya sa kanyang sariling kumpanya as CEO. Bakit? Ethical issue. May asawa ka, ibang kayakap mo. Hello? Yung HR chief, malamang medyo may edad na yun eh. Career, nag-resign. Hindi totoo na kapag tayo nagkakasala, walang nasasaktan. Nawalan ka ng trabaho. Wala kang pang-provide sa pamilya mo. Hello? Ay, talaga? Ikaw yung anak ni Andy Byron, yung tatay mo, yung malandi. Ang sakit nun. Yung anak mo nasasaktan na dadamay sa unfaithfulness mo. Hello? Yung asawa mo. Tama po ba? Ilang taong nag-invest ng oras, ng pagod, ng luha, ng dugo. Tapos mababalitaan lang, may iba kang kayakap sa concert. Hindi po totoo na walang nasasaktan kapag ikaw ay nagkakasala. Amen. Sino ng boss natin? Nag-resign na. Hindi po totoo na walang nasasaktan kapag ikay nagkakasala. Alam po ninyo, di ba? Sometimes, sa church, ganito rin po tayo eh. Yung mindset natin. Pag tayo nagkasala, ang tingin natin sa mga kapatid natin sa cell group, ginajudge ninyo ako, pinag-uusapan ninyo ako. Alam niyo po, mali ang pag-usapan, amen? Mali yan, gossiping is sin. Ang nangyayari kasi, ang mindset, ikaw na bumigay sa kasalanan, ang sama-sama ng tingin mo doon sa mga kapatid mo, mga kasamahan mo sa church. Nadamay pa yung mga hindi nakakakilala sa'yo. Yung mga taga-GTC na yan, mga judger. Pero pwede ba nating tignan sa ganitong perspective? Makinig kayong mabuti. Nasaktan yung mga kasel group ko eh. Pastor ka pa naman. Nagawa mo. Hello? Sa leader pa naman kita. Nagawa mo. Hindi mo pwedeng ganun yung perspective natin. Nasaktan sila. Yung mga kapatid mo sa cell, nasasaktan sila. Hello? Sayang pre, sayang Mars. Bumigay ka. Hindi po totoo na walang nasasaktan kapag tayo ay nagkakasala. Meron at meron. Amen. Promotion na sana, naging bato pa. Mas pinili mo yung kabit mo eh. Kesa sa pinagpaguran mo. Ang layo na sana na narating mo. Natigil. Nabuntis ka ng maaga. Nasaktan yung magulang mo. Hindi totoo na walang nasasaktan kapag ikay nagkakasala. Amen ba mga kapatid? Walang secret lang naman. Yung tayo-tayo lang nakakaalam, Lord, hindi po, wala pong ganon. Sabi po ng Bible, Numbers 32:23, be sure your sin will find you out. Pag alam mo lang mali, i-confess mo na agad kay God. Huwag mo na hintayin na i-reveal niya yan sa'yo. Ano ulit? Hindi totoo na kapag ikay nagkasala, walang nasasaktan. Nasasaktan ang Diyos. Anong sabi ng Bible? Ephesians 4:30, do not grieve the whole... Ano pa? 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree.
Kasalanan po ang reason why Jesus Christ died on the cross. Tapos ini-enjoy mo lang. Parang wala lang sa'yo. Amen? Amen, anak. Tandaan nyo guys, ang kasalanan po, hindi yan nagbe-break lang ng rules. Sometimes we see the Word of God as bunch of rules, set of rules. Hindi po ang nasisira. When we choose sin, it breaks your relationship with God. It breaks your relationship with your loved ones. Kaya next time na magkakasala po tayo, again, hindi totoo na walang nasasaktan kapag ikay nagkakasala. Amen? No, maraming Kristiyano ligtas naman, pero stuck pa rin sa wilderness. Bakit? Because compromise is keeping them in the wilderness. Sabi po ni C.S. Lewis, the safest road to hell is the gradual one. Yung paunti-unti. Pasyat-syat lang, pas. Konting scatter lang, 5 pesos lang. Di ba? Ano ba yung sa loto ngayon? Di ba? 20 lang, 20. Yung paunti-unti mo, hindi mo napapansin. The more you tolerate sin, the less you enjoy God. Pero pag baliktarin mo, pag ginugutom mo yung kasalanan, the more na mas nai-in love ka kay God. Amen, mga kapatid? Di ba? So, how to live a consecrated life? Paano po ba? Ayan. Paano ba? Okay? Number 1, of course, through the Word of God. Through the Word of God. Di ba? Bakit? No? Sabi ng Bible, John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. Kasi po, ang Word of God naglilinis, nagpapalinis po sa atin. Amen? Pag alam niyang may madumi, lilinisin niya ng Word of God. Ay, mali pala itong ginagawa ko, tigilan ko na nga. Amen? Number 2, of course, prayer. Amen? Anong sabi ni David? Diba? Search me, O God, and know my heart. No? Psalm 139, 23-24. Bakit? Prayer exposes our hearts. Amen? And last, of course, obedience. Diba? Sino kaya itong sinanay na to? John 14:15, anong sabi? If you love me, you will keep my commandments. Bakit? Ang obedience is the proof that we are aligned. Obedience is the proof that we are consecrated. Amen ba, mga kapatid? Di ba? No? So, may tututunan po ba tayo? May binabago ba ang Lord sa ating ngayong hapon? And last po, di ba? Bakit ba tayo pinapag-consecrate kay God kung gusto niya tayong makatawid sa new season? Number 3 po, kasi consecration positions us for the purposes of God. Ayan. Pinuposisyon na po tayo ng Diyos. Wow! Nire-ready na po tayo. Bakit? Kasi si God, sino ba yung mga gagamitin niya? Yung mga taong consecrated. Amen? No? 2 Timothy chapter 2, 21. Ayan. Sabi po dito, can we all read this together? 1, 2, 3. If anyone cleanses himself, he will be a vessel for honorable use. Wow! Di ba? Nung Tuesday, gusto ko lang i-quote si Pastor Rafi. Sabi ni Pastor Rafi, no, hindi lahat ng useful sa mundo, useful kay God. Amen? No? For example, may dalawa kang baso. Diba? Parehas na may tubig. At social yung tubig, no? Evian pa. Yan, medyo mahal na tubig yun eh. Diba? Alin yung iinumin mo? Parehas na maganda yung baso. Parehas na Evian yung laman, diba? As in, mamahaling tubig. Pero may nakita ka sa gilid ng baso, sa loob, merong parang bakat ng dishwashing liquid. Ano mas iinumin mo? Siyempre yung malinis, tama ba? Mga kapatid, si God hindi naghahanap ng impressive na baso. Naghahanap si God ng malinis na baso. Amen, mga kapatid. No? So, ang tanong sa atin this afternoon, are we usable by God? No? Are we usable by God? Parang hindi ako malinis. Alam ko, deep inside of me, I'm not that clean. May good news ako sa inyo. Diba? Sino gusto ng good news? Kasi Jesus can cleanse us. Amen? Ang Panginoong Jesus po nabayubay sa krus, dumaanak yung kanyang dugo. No? And He washed us clean. Amen? Diba? Grabe, napakatindi ni Jesus. Jesus can cleanse you. Diba? Tandaan natin guys, we don't consecrate just for us to be accepted by God. Kasi tinanggap na tayo ni Jesus,
No, tinanggap tayo ni God dahil nanampalataya tayo kay Jesus, na si Jesus namatay sa krus and on the third day He rose again. Amen? At nung pinaniwalaan mo yon, nilinis ka na ni Jesus. Amen? No? Sino dito sa inyo gusto maging kagamit-gamit kay Jesus? Okay? Alam po ninyo, gusto ko magtapos po dito, no? Itong story, no? Ako po, by the grace of God, and I thank God because I was appointed by Pastor Rafi to be one of the pastors of the church, no? And my mission field is the marketplace, no? So, he encouraged me to apply in Table Group, no? Table Group, para sa kaalaman po ninyo, Table Group is the company that owns Coffee Bean and Tea Leaf, ayan, no? Nonos, ayan, at iba pa, no? 26 other companies. But what's unique with this company is yung owner po, ayan, pakita natin yung picture, si Walden. Si Sir Walden, okay, Walden Chu. Walden Chu is the owner of Table Group, okay, Coffee Bean and Tea Leaf Philippines, no? When he came to know the Lord, ang sinabi niya sa sarili niya, gagamitin ko yung negosyo ko para makakilala sa Panginoon yung mga empleyado natin, no? Hello, di ba? So, sino sa inyo ulit, mga businessman? May mga businessman ba dito? Alam ko si Kuya Ian yan, mga businessman yung mga yan. Di ba? Andito ba si Japet? Yung may-ari ng Tispresso. Ayan, di ba? I don't know about you, kung ano mga business ninyo, di ba? Pero, di ba, itong mamang to kasi, hindi biro itong ginagawa ng mamang to. No, milyon-milyon yung nilalabas niyang pera. Bakit? No? Sinisikap ng company na every time, every activity ng company, may encounter ng mga empleyado nila si Jesus. Hello? Kami po pag may General Assembly, kung tutusin, parang corporate companies lang eh. Di ba? Na mag-discuss tayo ng mga target natin, mag-discuss tayo ng mga updates natin, pero hindi. Worship service muna tayo. May guest pastor tayo, mag-i-invite tayo ng pastor, di ba? Makapakinig ng Word of God. No? Yung kumpanya nag-hire ng mga Christian, no? Bakit? Kasi sila yung magpe-pray over, magdi-disciple sa mga empleyado nila, 'di ba? Hello mga kapatid. No, bakit? Kasi gusto ng Panginoon na maging kagamit-gamit po tayo. Amen? Are we blessed that we are saved by Jesus? 'Di ba? Marapat lang na tayo mga niligtas ng Panginoon, maging instrumento din tayo ng kaligtasan ng kapwa natin. Hindi tumigil sa atin, magsimula sa atin. 'Di ba? Maging infectious po tayo. Pero hindi po 'yung mangyayari kung yung ating mga buhay po ay, alam mo yon, hindi tayo malinis, hindi tayo consecrated, hindi tayo set apart. Na every Sunday, okay ka, pero pag uwi mo ng bahay, ibang identity ka. Di ba? O kaya naman, gusto mo namang umayos kay God, pero alam mo yun, may mga ibang areas ka pa ng buhay mo na ini-enjoy mo. Hindi po. Dapat, Lord, ayoko na nito, sinusuko ko na itong mga bagay na ito because I want to get right with you. Amen, mga kapatid. Pwede ba tumayo po tayong lahat, no? This afternoon po, I truly believe that God wants us to have a consecrated life. Amen? Bakit? Because ang kalooban ng Panginoon, anak, ang tagal-tagal mo na sa disyerto. Ilang taong ka nang umatin dito sa GTC, kaedad mo na. Ay, hindi. 70 years old na in church, 70 years old, sa wilderness ka pa rin. No, hindi. You know, God, mahal kita, Lord, pero alam mo, something is wrong with me. Pero alam mo, gusto ko sabihin sa'yo, mahal ka din naman ng Diyos. Di ba? God loves you. Ano ang proof na mahal ka ng Panginoon? Do you believe that God loves you? Anong proof na mahal ka ng Diyos? John 3:16. John 3:16, ang sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Alam mo, mahal ka ng Diyos, pero anak, something's wrong with your heart. No, anak, hindi mo pa ako mahal. Di ba? May ibang nag-o-occupy ng puso mo. Di ba? And, alam, may kakantahin po tayong awitin. Ang title po ng song na ito is Bagong Puso. Do you believe that God can change your heart? Kasi totoo lang, only God can change your heart. Tama ba? You cannot change yourself. Pero makinig kayo sa akin, the Lord, this afternoon, can do a spiritual heart transplant this afternoon. If and only if, sasabihin mo, Lord, ayoko na, something's wrong with my heart, Lord. Lord, palitan mo na. Lord, linisin mo, baguhin mo. Lord, yung puso ko parang bato eh. Yung kahit anong salita ng sa leader ko, kahit anong salita ng speaker dito, kahit sino man nagpipreach, parang walang talab, Lord. Bakit kasi? Hindi ko ma-surrender yung mali kong ginagawa, yung kalokohan ko, yung kabalbalan ko.
But this afternoon, Lord, isinusuko na sa ito. No? God is humbling us this afternoon na kung gusto talagang makatawid ka sa new season, hindi lang to yung tema natin, hindi lang to yung pinag-uusapan natin, no? Manalangin ka ngayong hapon na, Lord, baguhin mo ko, linisin mo yung aking puso. Let's be in the presence of God. Mga kapatid, idulog natin yung ating mga puso sa harapan ng Panginoon. O Diyos, ako'y lumalapit. Baguhin niyo ang aking isip. Linisin mo ang aking puso. Sa inyo lamang ako susuko. O Diyos, aking tanggapin ang inyong gabay sa bawat hakbangin. Puso ko iyong ayusin at sa'yo aking iaalay. Pusong busilang ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Turuan mo akong magmahal na gaya ng iyong pagmamahal. Palitan niyo ang aking puso, may kababaan sa iyong harapan. O Diyos, aking tanggapin ang iyong gabay sa bawat hakbangin. Puso ko iyong ayusin at sa'yo aking iaalay. Pusong musilang ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busilang ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik ko, Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Huwag mo akong iwan, O Diyos ko. Pag-ibig mo sa'king gagabay. Aawitan ko ang iyong kabutihan. Sa puso ko kayo ang itataas. Pusong busilang ang aking hiling, ibalik ko, Diyos, ang galak ng pagliligtas,
Pumikit po tayong lahat. Maybe, we compromise because nalimutan natin, ano ba yung first encounter mo kay Jesus? What made you give your life to Jesus? I truly believe, hindi naman tayo andito lahat sa church kasi, diba, napilitan lang tayo. At some point in our lives, the Lord has spoken to us really clearly, anak, mahal kita eh. And for the very first time ng buhay mo, ay, mahal pala ako ng Diyos. God is real pala. But somewhere along the way, with the busyness of life, with the hustle and bustle that we're facing every day, at some point, nakalimot ka, naligaw ka. But this afternoon, let's go back to the cross. Lord, I'm tired of this kind of life. Lord, I really want to cross over, Lord. The only thing that we can cross over, the only thing that we can, go to our promised land, to our new season, is when we are fully surrendered to Jesus. If you really want to fully surrender your life to Jesus, pwede ba ilagay mo yung kamay mo sa iyong dibdib? Kausapin mo lang ang Panginoon ngayon. Sabi mo, Lord, I want you to be the Lord of my life. Sabi ng Bible, di ba? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Alam mo kung ano man yung dala-dala mo, kung ano man yung reason why you can't follow Jesus 100%, may pinapagawa si Jesus sa iyo pero parang may nag-hold back sa'yo. Alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. Ngayon pala maniwala ka, God is already forgiving you. At tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. You can start anew. You can start fresh. Lord Jesus, starting this afternoon, I'm making a decision na ikaw na talaga yung Lord ng buhay ko. When we say, ikaw na yung Lord, ikaw na yung boss ng buhay ko, ikaw na yung driver ng buhay ko. Panginoon, patawarin mo ko. I've been so stubborn. But right now, Lord, I'm humbling myself to you. I'm making a decision. God, you are the Lord and Savior of my life. I will never be the same again. Help me, God, because I can't do this by myself. Starting today, God, I'm dedicating my life to you. My life belongs to you and to you alone. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin this afternoon. And I pray, Lord, na hindi lang kami naging feeling good, hindi lang kami parang may gumalaw lang sa aming emotion, but Lord, really, may a-actionan kami starting today. And that is to go back to you. Lord, itawid mo kami sa aming new season. And God, starting today, I believe that my tomorrow is coming. I will be able to enjoy the amazing things na naka-install po para sa amin. I receive it, oh God. Mga kapatid, tanggapin natin ang basbas ng Panginoong Hesus. As we go home, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pagsama at paikipisan ng Banal Espiritu ay sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. God bless you guys.